Okay lang. Baka naman kasama yung ano, pipino dito. At kagating ko. May spring pipino. Kain ka nung ganito. Kain ka pipino. Kain ka sili. Yeah, mahang yan. Sumakay kami sa tuk-tuk bus. Asan yung map? Tago mo. Hola mga amigas, mga sis! Ito nga pala yung unang araw namin dito sa Thailand. At bago ang lahat, magsusorry na agad ako sa inyo. Kasi ngayon lang ulit ako nakapag-edit at nakapag-upload ng vlog. Alam nyo naman siguro na busy-busy ang lola nyo. Ito nga pala yung hotel namin dito sa Bangkok, Thailand. Oh, ayan na, ni-room tour ko na kayo kahit saglit lang. Sa mga oras pala na yan, nagpe-prepare na kami para umalis. Sa totoo lang, hindi namin alam kung saan talaga kami pupunta ngayong araw. Bahala na lang siguro si Batman at saka si Superman. Wala talaga kaming tour guide at wala kaming kaalam-alam sa lugar na to. Para sa akin kasi hindi ka mawawala sa isang lugar kapag may pera ka at saka may internet ka at saka syempre may baon kang kapal na mukha. Kapal ng mukha para magtanong. Ito na nga po at palabas na kami ni Sak sa hotel. Ito nga pala yung first travel namin na magkasama ni Sak. I mean first country namin na magtutour. Marami naman na kaming travel pero inside the Spain ito lang. Yung first time namin na magkasama na outside the country naman. Kaya sabi ko sa kanya, huwag tayong mag-aaway kasi ito yung first country natin na pupuntahan na magkasama. Last time kasi na nag-travel kami together sa Barcelona. Palagi kami nag-aaway dahil sa daan, dahil kung saan kami pupunta, doon ba o dito. Ganun talaga pag hindi kabisado yung lugar, no? Ayan ang aking bossing. Alabas na pala kami ng hotel. Tignan nyo, first day. Tignan nyo, ang lapit ng 7-Eleven sa amin. O, diba? Ayan yung hotel namin. Lucky House, Khao San, Bangkok, Thailand. Ito mga taxi kulay pink. Pink. Hindi, meron ding green, may yellow. Mag-breakfast muna tayo sa 7-Eleven, tapos saka tayo sumakay ng bus mamaya papunta dun sa, ano ba yun, yung station. So mga amigas, kakain muna kami sa 7-Eleven magbe-breakfast. Same lang, mag-init. Ang init dito parang Pilipinas. Later. Dito na tayo sa 7-Eleven. Dito sa kinaroroonan namin, puro Amerikano daw pala yung mga nandito. Nag-stay dito, kaya mahal daw yung mga bilihin sa market. Kaya kagabi na pamahal kami dun sa dinner namin. Kaya dito na lang muna kami sa 7-Eleven. Maghahanap ng breakfast namin. Pero dun diba yung hindi na microwave? Ito. Ayaw mo to? Ayaw mong mag-rice? Ito na lang ang breakfast ko. Strawberry naman to. Walking one trip like very cheap food. You know how do you get the cheap? You buy with tuk-tuk. You know tuk-tuk? Tuk-tuk people. You go 1, 2, and then you see this one also. The factory. You want to go to shopping. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye. Sumakay kami sa tuk-tuk bus. Asan yung map? Tago mo. Mapamasyal kami. Oh, sabi mo yan ah. Kain ng kain. Tignan mo yung mga ako.
kami dinala. So, ayun na nga mga sis, dito kami dinala ng tuktok. Ewan ko ba kung anong meron dito at bakit dito kami dinala. Hindi naman maganda yung ambience. Nakikita ko lang naman yung Buddha pero hindi maganda yung templo. Kaya lumipat na lang kami dito sa kabilang side. Ito yung unang temple na pinuntahan namin. Ayan, wait lang. Nagpapapicture si Zacarias. Ayun o, tignan nyo naman eh. Dala-dala pa ang chichirya hanggang sa pagtutour namin. Ay nako, chichirya pa. Ang dami pa nating pupuntahan. Gusto mo pa dyan? Sige. At sunod naman dito naman kami dinala. Factory daw dito ng mga diamante. Tapos ito nga pinagmamalaki nila na pumunta daw si President Marcos sa shop nila. Hindi rin kami gaanong nagtagal kasi bawal mag-video sa loob. And isa pa, wala naman kaming pambili ng mga diamante. Ang mamahal nun. Akala namin yung factory ng ano na pinagdalhan sa amin. Factory na jewelry, parang paprika talaga. Yung pala ano siya, Factory pala ng mga diamond. diamond at saka mga sapphire. Oh my gosh, ang mamahal. Galing pa dun si President Marcos. Ano ipambibili namin doon? Dinala kami sa mga diamond, mga sapphire, diamante. Sunod naman, dito na naman sa next temple. Puro templo talaga ang mapupuntaan dito sa Bangkok. Walang gaanong view. Basta puro temple na tabi-tabi. Pero in fairness naman, magaganda naman yung pagkakagawa ng mga templo nila. At dahil na-curious kami kung anong meron sa loob, kaya gumaya na rin kami sa kanila. Nagtanggal na din kami ng sapatos namin. At alas siya, umakyat na din kami. Gusto namin makita kung paano sila magdasal sa mga Buddha nila. Pero naunahan kami ng hiya. Hindi na kami pumasok sa loob. Kaya dito na lang kami sa labas. Hindi rin kasi namin alam kung anong gagawin namin sa loob. Mamaya sitahin pa kami. Hindi na rin kami nagtagal dito at lumabas na kami. Hinihintay din kasi kami ng tuktok. Pero hindi ka naman niya oorasan. Saka sim lang din naman ang view doon sa una namin pinuntahan. Templo lang. Kaya para makarami kami ng pasyal, hindi na rin talaga kami nagtagal dito. At ayan na nga. Ayan ang aming tuktok driver. 50 baht pala ang bayad namin sa kanya. Sulit na rin kasi naipunta niya kami sa mga templo. At ito na nga yung last destination namin. Dinala niya kami dito sa sakayan ng bangka na kung tawagin Canal 3. Medyo nabudol nga kami sa mga oras na to. Masyado kaming na-excite sa pagsakay ng bangka. Nirent ba naman namin ng isang buong bangka? Dalawa lang kami. Nung unang sinisingil sa amin ay 2,000 baht. Hanggang sa binabaan niya ng 1,500 baht. Siyempre hindi ako pumayag sa ganun kamahal. Kaya tumawad ako ng 1,200 baht. Kaya ayan, tuwang-tuwa naman kami. Yun pala nabudol kami. Pero siyempre, para panoorin nyo ang video ko hanggang dulo, mamaya ko nasasabihin sa inyo kung bakit kami nabudol. Tara, samahan nyo na kaming mamasyal. Pero sa totoo lang, nag-enjoy talaga kami sa trip na to. Yun nga lang, after ng trip na to, nagsisi talaga kami ng sobra. Abangan nyo na lang mamaya. Samahan nyo na lang muna kaming i-enjoy yung view. Sasakay na kami ng bangka, mga amigas. Humawak ka sa akin ha, baka malaglag ka. Hindi ka pa naman marunong lumangoy. Pag di ka marunong lumangoy, mag-floating ka. Ayan, sasakay kami ng bangka, mga amigas. There? No? There. Dito po kami sasakay. Hawakan mo nga muna to. Hawakan mo muna to. Step on hot stick. You can step on hot stick right here. Okay. Give me my phone. So ito na nga, nakasakay na nga kami. O diba, sosyal, solo namin ng buong bangka. Pasintabi po sa aking malaking bilbil. Ilang araw pa lang kasi ako sa Pilipinas, tumaba na kaagad ako ng ganyan. So paano ba yan mga sis? Let's get it on! Ay, ano ba yun? Simple lang naman dapat ang sasabihin ko. Let's go! Doon pa Kondo, anong pakiramdam? Kumusta ang unang araw mo dito sa Thailand? Dalawa lang po kami dito sa sa Bangkok.
maglilibot kami dito sa, ewan ko ba? Sa river. Makauwi pa kaya tayo? At parang napalayo na tayo sa hotel natin. Maglakad-lakad na lang tayo mamaya. Mamaya tayo umuwi. Gabi na tayo umuwi. Mag-night market muna tayo. Hindi, babalik yan doon. Tapos ilalagay ka na dito. Lumangoy ka na daw papunta doon. Picturean mo yan. Mag-picture ka. Oh. Don. Picture. Oh my gosh. Kaya inaano kami, inaalog-alog kami. Inaalog kami ni Kuya. Welcome to Thailand! Sinulo po namin isang bangka. Isang bangka po talaga siya. bibili natin? How much? 100 baht food price ค่ะ100 baht food price 100 baht? 100 baht How many? yeah food price 100 baht How many? 100 daw. 100 baht Ah, isa? สวยๆค่ะว้าว very good 50. and for two 3 250 baht 3
250. And the lucky one, oh, yeah, this is one is here. This here. Bili ka ba? Yeah. Yeah. Anh biết là một phim sa bò. Yeah, that one. I'm sure ba? Mocha one. ระวังโอ้ไหวไหมน่ะไหวไหมน่ะ Ba naman na? Ito nga't nakababa na kami after ng isang oras na pagbabiyahe sa bangka. Alam ko may video ako noon nung pagbaba namin ng bangka pero inahanap ko na wala na. Ipapakita ko sana sa inyo kung bakit kami nagsisisi na sumakay kami sa napakamahal na bangka. Pero bago ang lahat, teka lang. Sa mga oras na to naghahanap ako ng ipit kasi init na talaga ako. Gustong gusto ko nang magtali ng buhok. Yun nga lang wala akong dala kaya naghahanap ako ng mabibilihan. Hindi nga lang ako nakabili kasi ba naman wala silang ibang design. Bibiling ko na sana kaso ayaw nga lang ipabili sa akin isa kasi pambata daw, mukha daw akong tanga. Tapos ang mahal pa, 50 baht, isa lang. At sa mga oras na yun, nagugutom na nga ako at sabi ko kaysa kumain na kami. Kaya ayan, nagtitingin-tingin na ako ng makakain namin kung anong masarap. Sabi ni Sak, tingin-tingin pa daw kami sa iba, lakad-lakad pa daw kami. Kaya habang naglalakad-lakad kami, ikikwento ko sa inyo kung bakit kami nagsisisi sa pagsakay sa bangka. Alam nyo ba na pagbaba namin ng bangka, doon pala yung pier. Doon ka pwedeng sumakay ng pier ng maramihan kayo. Tapos per head pa ang bayad doon, 30 baht ang isa. Akalain nyo yun kung dalawa kami 60 baht lang, samantalang ang binayad namin 1,200. Nangihinayang talaga kami doon, pero okay lang, nag-enjoy naman kami. At finally, nakahanap na kami ng makakainan. Ito nga't naka-order na kami. Ang order ko ay beef noodles. Nakalimutan ko na kung anong tawag dito. Ang tagal ko ba naman hindi nag-edit. Kay Sak naman ang pinagmamalaki nilang pad thai. Masarap daw kasi to. Kain po! Ilagay ko to? Tapos na kaming kumain. Ang lagkit ko na. Ang init dito. Kailangan mo magtali ng buhok. Ganda to, oh. Ano? Mandarin. Basaw? 30. 30. ¿Quieres? Ano ba ang ipit? Grabe guys, ang sarap ng mangga. Ang sarap, kakaiba yung lasa niya. Lasa siyang manggang gubot. Sarap. Ang init, para na kaming nawawalang hindi namin alam saan kami pupunta. Ito na nga yung mga oras na hindi namin alam kung saan kami sasakay. Gusto sana namin puntahan yung Giant Swing kaso hindi namin alam kung saan kami sasakay. Nag-search naman ako sa Google, sumakay daw kami sa ganitong bus. Nasa 45 minutes na kaming nakasakay sa bus pero hindi pa rin namin alam kung saan kami bababa. Nung unang tinanong namin yung konduktor, oo daw, dun daw sasakay. Tapos nung tumatagal na sabi niya, hindi daw. Ano ba yan? Nawala na pala kami. Kaya sabi namin sa konduktor, ibaba na lang kami sa pinakamalapit na train station na BTS kung tawagin nila dito sa Thailand. Kung sa Spain Metro ang tawag namin sa train, dito naman BTS. Sinearch namin kung saan yung pinakamalapit na train station sa hotel namin. Para dun na lang kami bababa. National Stadium ang pinakamalapit na BTS sa hotel namin, kaya dun na lang kami bababa. 40 baht pa lang pamasahe sa train, isang sakay lang. Unti-unti kong nare-realize na ang hirap pala ng transportation dito sa Thailand. May train station naman sila, yun nga lang, ang lalayo naman, hindi sa lahat ng lugar meron. Tapos ang bus din, ganun din, ang lalayo. Bakit ganun? Tapos
kung sasakay ka naman sa tuktok, ang mahal naman ng pamasahe. Ano ba yan? O dahil hindi lang kami sanay or kaya naman hindi namin kabisado. Or siguro nasanay lang kami sa Spain na halos lahat ng lugar ng city ng Madrid ay may tren at may mga sakayan ng bus. Sa hotel kasi namin walang sakayan ng bus. Kailangan mo pang mag-walk ng mga siguro nasa 10 to 15 minutes. Tapos ang tren naman ay 20 minutes ride. Pero in fairness, ang linis ng loob ng tren nila. Malinis at malawak siya. Alam nyo ba, mga amigas, at dami namin na-experience na yung araw na to. Lahat ng klase ng sasakyan ata na-experience namin. Na-experience namin ng tuk-tuk, tik-tak, ting-ting. Ayun din. Tuk-tuk, bus, tsaka Bangka. tren, at tsaka bangka. O, diba? Saan pa kayo? Ngayon naman, magsi-7-Eleven kami dahil nauuhaw na kami. Barbecue. Kurso mo. Try mo lang. Ayaw mo? Tara na. Bili na tayong tubig sa 7-Eleven. May tok-tok. Tingnan ko kung pwede natin lakarin sa bahay. Ito ang pinakamalapit dito. Malaki naman ang 7-Eleven nila Walang dito. ano, walang ano, daanan. Wala. Hindi yan daanan. Sarado na yata eh. Hindi ah. 7 yan. Ewan. Bibili ba o hindi? Hindi kita maintindihan. How much? Ekpa. Ha? 1 ekpa. 10 daw. Okay. Saan? Yan, oo. Eh ako, 20. Ano mas gusto ko to? Is this 10? Oh. Chicken skin. Anong oras napunta sa atin? Ano masasabi mo? Ha? Dapat nag-out of 10 ka. Out of 10. Out of 10, 8 daw, sabi ni Sak. Wow, ito kayo eh. Masarap naman sa kahit papalo. Pero masarap silang gumawa ng sauce dito, no? Sausawaw, no? Masarap silang gumawa ng sausawan. Kung kaninang kinain namin na mangga, kaya siya lalong sumarap. Kasi masarap yung ano, asin nila na may kasamang sili. Butas yan eh. Ayan o, yung mangga. Ito naman, parang ano, parang squid ball natin dyan sa Pilipinas. Maglalakad na lang kami pauwi ng hotel para makakasyal pa kami dito. Parang asap tikman nito. Tikman natin? Ha? Tikman natin? 10 lang oh. Isa lang, tag-isa tayo. Can I try one? A little bit. Tama na? Do you have sauce? Okay. Tama siyang, ayun no, sili, pipino. Ayun palang kasama nila sa sausage. Tanong mo, dali na. Huwag kang mag-ano sa gusto mo. Alam nyo ba mga amigas, ang kasama nung longganisa is, ayan, akala ko nagtatanong ako ng suka. Yung pala, pipino, sili, at saka, ano ba yan? 20 daw. At bumili talaga siya ng mais. Hindi nagpatalbog sa mais niya. Wow, yellow! No. Yay! Thank you. Wow, lagi na doon.
1 to 10. Dinner ko na po. Kaya nga, inumin na lang bibili natin mamaya. Tingnan mo naman kasama ng longganisa ko, pipino at saka sili. Paano yun? Bakit ganun? Bumili kami ng longganisa. Ewan ko pa kung longganisa to. Basta parang longganisa sa atin. Nanghihingi ako ng suka. Pero alam nyo ba ang binigay niya? Ito daw talaga ang kasama, pipino at saka sili. Paano yan? Kaloka, paano yung kakainin? Ano sabay? From 1 to 10 yung mais nila. 9. 9? Tulungan mo ako dito at i-rate ko din. Hawakan mo muna to. Akin na. Sa'yo tong isa. Ayan. Longganisa. Tapos, Pumunta kami ng Thailand para kumain ng mga street food. okay naman, masarap. Bakit may kasama yung pipino? Akin nakagating ko yung pipino. Nakagating mo to. Baka naman kasama yung pipino dito. May spring pipino. Kain ka nung ganito. Kain ka pipino. Kain ka sili. Yeah, mahang yan. Nanong ganisa at pipino. Number 5. Napagdesisyonan nga namin na maglakad na lang pauwi ng hotel namin para na din malibot namin ang buong Bangkok habang naglalakad. At ito nga habang naglalakad kami, may nadaanan kaming na-aksidente. Muntik ko pa nga makuhanan ng video kasi nagbablog ako habang naglalakad kami. Yung sasakyan na naka-aksidente, may laman na 2 bakal sa may likuran. Tapos hindi ata na itali ng maigi. Kaya ayun, natanggal yung tali tapos naanuhan yung nakamotor, nadaganan. I mean, tumama dun sa ulo ng nakamotor yung bakal na natumba sa sasakyan, mula sa sasakyan. Napakabilis din ng ambulansya nila dito. Wala pang 5 minutes, dumating na. Ang bilis ng ambulansya nila, sana ganyan sa Pilipinas. Ayan no, ang bilis ng rescue kaso cause of traffic yan kasi nandito siya sa triangle, di ba? Parang Umano yung kahoy. umano yung kahoy, hindi yung pinangtali nila parang hindi matibay, no? Tapos biglang nalaglag yung kahoy, tumama sa motor. Tumama dun sa driver. Kaya yun, natamaan siguro siya sa ulo kaya natumba sila. Hindi sila mahilig sa stoplight dito. Tingnan nyo naman, oh. Walang stoplight. Ang bibilis pa naman ng mga sasakyan, oh. Paano tatawid dito? Pero may pedestrian lane. Dahil sa nawala kami, naglalakad kami ngayon. Sa mga oras na yan, siguro nasa 40 minutes na kaming naglalakad. Nararamdaman na talaga namin yung sakit ng mga paa namin kasi napakalayo na talaga ng nilakad namin. 2 bagay lang naman kung bakit kami naglakad. Sinabi ko naman na sa inyo kanina na gusto namin malibot ang Bangkok. Kaya naglakad na lang kami at the same time makakatipid pa kami, nakapasyal pa kami. Yun nga lang, masakit talaga sa paa. At dahil sa paglalakad namin na yan, napagtanto talaga namin na parehong-pareho ang Thailand sa Pilipinas. Hindi talaga nagkakalayo ang itsura ng Pilipinas at saka Thailand. Mga templo lang talaga ang pagkakaiba nila. Tanggalin mo yung mga templo, tignan natin kung hindi siya magiging mukhang Pilipinas. Inabot na nga kami ng magdidilim at ito nga may nadaanan kaming napakagandang templo. Tignan nyo naman, diba? Ang ganda-ganda. Lalo na sa gabi, yung mga ilaw-ilaw nila. Diba? Nagstay lang kami siguro dito ng mga ilang minuto para sa picture taking namin, syempre. Malapit na lang din dito yung hotel namin. Nasa 15 minutes walk na lang. Sa kapansin ko dito sa Thailand, mahilig sila dito sa Christmas light. Kahit hindi Pasko, puro Christmas light ang daan. Ito talaga yung pinaka-sentro ng Bangkok, Thailand. Diba? Napakaganda. Madami silang pailaw sa daan. At alam nyo ba, sa nadaanan naming kalye na to, sobrang daming pulubi ang nakatira sa bawat kalye. Tapos may sasakyan kaming nakita na namimigay ng mga pagkain nila. Tapos yun, alam na nila. Bigla na silang pumipila. Bawat pulubi may kanya-kanyang pwesto para matulugan. Parang Pilipinas lang talaga. Sayang at hindi ko nabidyuhan. Natatakot kasi ako, baka may snatcher. Gabi na din kasi kaya ayaw kong mag-video dun sa part ng may madilim. Mahirap na din kasi, mabuti na yung nag-iingat, lalo na't mga turista lang tayo dito sa ibang bansa. At finally, andito na kami sa hotel. Magpapahinga lang kami ng konti, tsaka lalabas din kami mamaya dun sa night market. At bibili na din kami ng pang-dinner namin.
Hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. I love you all. Sa mga hindi pa po nagpa-follow, please follow po my page para updated kayo palagi sa mga vlogs ko. At sa mga solid supporters ko dyan, sorry talaga kasi ngayon na lang ulit ako nakapag-upload. I love you all again.